Nalalagay ang marami sa mga sitwasyong nagiging dahilan kaya hindi nakakapag-ipon o nakakapaghanda sa panahon ng kagipitan. Kadalasan ginagamit natin itong excuses, pero kung ikaw ay nakafocus sa goal mo, malagay ka man sa alanganing sitwasyon, makakahanap ka pa din ng paraan para makabalik sa kung ano ang gusto mong marating. Ngayon ay pag-usapan natin ang mga sitwasyong ito na maaaring pumigil sa'yo. Ano ang mga dapat mong gawin kung ikaw ay nakakaranas nito? At paano mo ito mapapagtagumpayan? Unang sitwasyon, napakaliit na sahod. Marami akong nababasa lalo na mula sa ating mga viewers ang tanong na, paano po makakapag-ipon kung ang sahod ko ay hindi sapat? O minimum lamang at napakarami ko pang pinagkakagastosan? Lahat tayo ay nag-umpisa sa maliit na sahod. O kung hindi man lahat ay karamihan sa atin. Isa sa maaari mong gawin ay maghanap ng extra income. Kung tutuusin, madali lamang kumuha ng extra income. Nagkakatalo lamang ito sa kung gusto mo ba o hindi. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Maliit ng sahod, pero may posisyon ka. Sa extra income, ang iba mahihiyang magtinda ng kung ano-ano. Instead, ang pipiliin mo ay yung income na somehow aligned din sa posisyon mo. At syempre pa struggle ang paghahanap nun, kaya hanggang ngayon wala ka pa ding extra income. Alam mo bang isa sa mga natutunan ko sa ibang lahi? Wala silang pakialam sa kung ano ang sasabihin ng iba. Madalas sa kanila, 2 o 3 ang trabaho habang ang iba sa atin, hindi ko nila lahat. Pero iisa na nga lang, palagi pa ang reklamo. Again, ito ay base lamang sa mga nakikita ko na obserbahan ko. Alam kong maraming Filipino ang may work ethics, pero karamihan sa wala ay sila pa ang puro reklamo at puro negatibo. Now it boils down to one thing. Baguhin mo ang mindset mo. Huwag mahihiya kung ang extra income na maaari mong gawin ngayon ay pagtitinda ng balot, mani, paglalaba o pananahi, mga trabahong marangal at magpapakain sa pamilya mo. Pangalawang sitwasyon ay maraming gastusin. Konti na nga lang ang income mo, sandamakmak pa ang gastusin mo. Isulat lahat ng mga expenses at kontrolin ang gastos ng mga bagay na hindi naman kailangan. Prioritization. Anong priority mo? Pagkain, renta, transportation, ipon, at anong hindi priorities? Mga damit, luho, kain sa labas. Magkaroon ng disiplina sa sarili sa mga bagay na hindi priorities. Isa sa pinakamahirap i-establish ang disiplina. Ang abilidad mong pigilan ang sarili mo sa mga bagay na gusto mong gawin at bilhin ang magpapalago sa finances mo. Magsimula sa maliliit na bagay tulad ng pag-iwas sa delivery foods, impulsive online shopping sa TikTok, Shopee at Lazada o maging ang pagkain sa labas sa tuwing aalis ng bahay. Sa tuwing napapagastos ako, ang mindset ko is hindi ako pwedeng magreklamo na kapos ang budget ko dahil ang totoo na mismanage ko lamang ito. I take accountability sa nagawa ko at I move forward making sure na hindi ko na uulitin yon. Pangatlong sitwasyon ay maraming responsibilidad. Isa din ito sa problema ng marami. Isa sa mga viewers natin na nagsabi na paano daw makakapag-ipon kung marami siyang anak at konti lamang ang sahod niya. Alam kong hindi na natin mababago ang fact na marami siyang anak. Pero ang mali kasi sa sitwasyong ito ay yung aanak ka ng marami na alam mo namang hindi mo sila kayang suportahan. Hindi perpekto ang childhood ko at lumaki kaming mahirap. 6 kaming magkakapatid at isa kami sa matatawag na laylayan ng lipunan. Isang kahig, isang tuka. At hindi ko naiintindihan kung bakit mas pinipili na marami ang ganitong lifestyle. Sa isip nila, sa pagdami ng anak, more chances na may tutulong sa kanilang pagtanda. Ang kulturang gumapos sa maraming henerasyon at patuloy nagagapos sa marami pa kung tayo mismo ay ayaw baguhin ang kulturang ito. Mabigat na responsibilidad ang otomatikong ibinibigay natin sa ating mga kabataan bago pa sila tumuntong ng adulthood. At kung isa ka sa mga kabataang ito, learn how to say no. May hangganan ng pagtulong and you have your own life. Ang average lifespan ng Pinoy ay 72 years old. Napakaikli. Gagamitin mo ba ang majority nito sa pagtatrabaho para suportahan ang mga tamad na kapamilya? Sunod na sitwasyon ay walang skill. Hindi ako naniniwala na may taong nabubuhay sa mundong to na walang skill. Ang skill is something na napapag-aralan at nade-develop base sa kung gaano ka ka-eager na matutunan ito. Noong nagsisimula pa lamang akong kumita ng pera, pagtuturo lang ang alam ko. Nakita kong napakaraming opportunity kapag marami kang skills. Kaya nag-research ako kung ano ang mga skills na makakatulong sa akin in the long run at ang pwedeng mag-alis sa akin sa pagtuturo. Dahil teaching is not what I want to do sa mahabang panahon. Fast forward to today, kaya ko na makipagsabayan sa mga graphic artists, web designers, blog writers, video editors, voiceover artists siguro.
At marami pang iba na hindi ko inakalang kaya ko. Sa mundo natin, kailangan competitive ka. Kailangan yung mindset mo is more on improving yourself at hindi sabotaging yourself. Sunod na sitwasyon, walang makitang trabaho. Baka hindi ka naghahanap, gaano ka nakatagal naghahanap ng trabaho at ano-ano na ang mga hakbang na ginawa mo para tumaas ang chance mong makakita ng trabaho. Hindi ka pwedeng mag-expect ng ibang resulta kung wala kang binabago sa strategy mo. Matuto ka mula sa mga rejections. Kadalasan sa mga rejection notices ay nagbibigay sila ng feedback kung ano ang areas na dapat mong i-improve. Ang pagiging aggressive sa paghahanap ng trabaho ay hindi natatapos sa pamudmud ng resume o pagsend ng email blast sa lahat ng businesses na alam mo. Kasama na din dito ang pag-i-improve ng list of skills na may offer mo sa tatanggap sa'yo. Isa sa mga tip paano ka makakahanap agad ng trabaho ay kung paano mo i-present ang iyong sarili. I-highlight mo ang mga bagay na kaya mong gawin na dapat match sa kung anong requirements ng job post na ina-applyan mo. Marami ang masasaktan sa ating video. Marami ang tatanggap ng katotohanan at ang iba naman ay mas pipiliin ang excuses. It's all up to you. Ang hangad ko lamang ay sana'y makatulong ito sa mga taong gustong tulungan ang kanilang sarili. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.